Praise the name of the Lord Jesus Christ. Purihin natin po ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Isa pong blessed na February 15. Mga minamahal, siguro marahil nagtataka po kayo dahil wala po tayong available video at the moment. Dahil kami po ay nag-a-upgrade po ng ating system. At the same time, yung production po ng ACGM Iligan gumagawa po ng bagong background ng ating pong Bangon Sundalong Kristiyano. Kaya po at the moment, hindi nyo po makita o mapanood si Pastor Rick, pero live na live po tayo ngayong gabi. Ngayon, February 15. Okay, so tayo naman bilang mga Christian, syempre, hindi naman tayo sumusunod dyan sa sinasabi pong araw ng mga puso sa 14 ng Pebrero. In fact, unang-una po, binabati ko na po ng magandang gabi ang lahat ng mga kasama natin sa BSK family. At may mga pabati po tayo na gusto po natin iparating. Kahapon ay napakasayang kaarawan ng ating mahal nating sister, si Sister Tina Coronado, At nung the other week naman, ang kanya pong ang kanyang husband, ang akin tokayo, si Brother Rick Coronado. Alam niyo po, talaga nakakabless ang buhay nitong mag-asawang ito dahil since day one na tayo po ay nag-pioneer ng ACGM Iligan family. Sila po talaga ay mga haligi na. So mabuhay ka, Sister Tina at Brother Rick Coronado. Ating pong biyaya ng Panginoon sa Coronado family. Ganon din sa aking mahal na kumare, Maring Pastora Becky. Medyo late na nga ito dahil nga puro recording nga yung nangyari. Dahil after nga na Nueva Ecija, ako'y nagkaroon pa ng mga ilang speaking engagement sa Manila at saka sa Rizal. Kaya hindi ako nakagawa ng live nung February 8, bago magkaroon po ng bisperas ng Chinese New Year. Binabati ko na rin po ang aking mahal na sa Pastora Becky dyan sa Nueva Ecija ng Tasgupin, ang better half ni Bishop Raymond Ramos. Abundant blessing sa iyo, Mare. Happy birthday belated, Ganun din, binabati din po natin si mga minamahal Sister Mary Ann Velasco, Sister Ann Velasco na nag-celebrate din po ng kanyang kaarawan. Para magse-celebrate. Actually, hindi pa nag-celebrate. Magse-celebrate pa lang this coming 18 kung di ako nagkakamali, So, Sister Mary Ann Velasco, God bless you, Sa lahat po, baka may mga nalimutan ako ng mga February celebrants kasi nga nasa recording sa studio po tayo ngayon. Mga minamahal, wala akong makita na na kasi nga tayo po ngayon ay audio po tayo ngayon, mga minamahal. Dahil ina-upgrade pa po natin yun ngang mga gagamiting aparato at saka background or stage design ng Bangon Sundalong Kristiyano. Pero live na live po tayo ngayong 15 ng Pebrero. So, hindi ko alam yung iba na nag-celebrate ng kasi kahapon dalawa po yung 14. Yung iba mga puso, yung iba mga ulo. Ibig po sabihin, pareho naman galing sa Katoliko Romano itong practice na to, Kasi yung Valentine na yan, isang matandang tradisyong pagano po yan. Ulitin ko po, yung Valentine's Day, matanda na po yan. Wala pa pong Katoliko sa lupa, meron na po yan. Kaya lang inadapt po nila yan. Yan nga po istorya nila Venus at saka nila Cupid. Kaya nga starring yung Cupido na yan. Akala ninyong kirubin, na ulo ng bata, na chubby, na may inadapt po yan ng mga Katoliko Romano, kaya nagkaroon ng Valentine's Day na ipinangalan naman sa isang hindi naman natin nakitang character sa Bible, but isang Italian nga po na patron saint ng mga Katoliko Romano na kung tawagin po ay Saint Valentine. So inadapt nila yan. At the same time, naggudyat o nag-start na rin po ang sinasabi po nilang Lenten season kahapon. Dahil nga nagkaroon ng tinatawag na Ash Wednesday. So yung mga religious, saka yung mga may edad-edad na, wala nang panahon dyan sa mga pusong pagano, nag-Ash Wednesday na lang po sila. Kaya makikita ninyo, maraming naglalakad na may abo sa ulo, At the same time, yung mga kakabataan na kinikilig-kilig pa sa paganong selebrasyon na yan, tuloy yung Valentine's Day nila. Pero sabi nga ni Brother Bong Asarcon, mabuhay ka Brother Bong, sa isang post niya, love,
is not found, or yung heart and love is never on February 14. It is in John 3:16. Uy, maganda, no? Kita niyo po, gusto niyo po talaga ng maintindihan yung puso at saka yung pag-ibig ay hindi po sa Pebrero 14 kayo tumingin, kundi sa 1:3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Again po, nagpapasalamat po ako, no? Puro shoutout muna tayo yung first 10 minutes natin. Ina-announce ko rin po na this coming 22nd na po, no? Instead na Friday, tayo ay meron pong overnight prayer. Overnight, ulitin ko po, pag ibig sabihin overnight, magdamagan yan, walang tulugan, ho? Overnight prayer meeting, ho? Dito po sa Iligan, dyan sa church, this coming 22nd of February. So, yung may mga prayer requests, forward na. No, ayan na-announce ko po na meron pong sama-sama ang mga intercessors, kasama mga women's fellowship, hindi lang naman women's, no? This is open sa lahat ng mga church members natin na mag-a-assemble sa gabing yon. Okay po, so that will be our second overnight prayer meeting this month of February. So if you have any prayer requests, meron pa po mga ilang araw, please forward it now. Okay, mabuhay ka, Sister Virgie Johnson, ano? Diyan po, ito po mga supporters po natin. Alam nyo, hindi makakabangon o makakatayo. So ito po, pagkalaklaruin ko lang po. We are so grateful sa mga ministry, actually, ito hindi ko na ito mga blood relatives. Kung sino pa yung hindi ko kadugo, yun pa talaga yung sumusuporta. Mga minamahal, sila Sister Virgie Johnson, sila Sister Daisy Bennett, mga minamahal, Dalimbago family, ayan, mga walang tigil po yan, Coronado family, Cuadro 8 family, maraming salamat na kayo po ay nagagamit. Sila Dr. Layson, ng Guana Pro, okay, maraming salamat. Ulitin ko po mga acknowledgements, sana nakikinig sila. Thank you so much from the depths of our hearts. And from the throne of God, dinideclare namin ang mayamang blessing sa inyo ngayon 2024. Salamat dahil ang dami nang nangyari na mga trials and shaking ay hindi nagbabago ang pagmamahal sa atin ng mga sumusuporta na ito, no? Salamat diyan sa mga Johnson family. Salamat sa kila Sister Daisy Bennett. Alam niyo, marami po nanonood sa atin sa abroad, pati kay Frank Kelly Calibo, ng Saudi Arabia. Hindi ko alam kung saan, somewhere in the Middle East. Maraming salamat po. Sa totohanan lang, hindi po kasi ako yung klase ng pastor na lantaran na hihingi po ako sa inyo, no? Nahihirapan po akong gawin yun. Hindi ko po naman sinasabi na pagka kasi ako nagkakon din po, pero yung talagang para bang hihingin ko na to the max, manghihingi ako na manlilimos ako. Alam ko naman may mga Christians na sensitive at saka may common sense, ano po. Meron talaga na mataas yung pakiramdam, matalas yung pakiramdam, commitment nila sa Diyos, faithfulness nila sa Panginoon, at saka sensitive sa needs ng ministry, talagang tumutugon po sila. God bless you po. Hindi na po kinakailangan pang konsensyahin, no? Kaya maraming salamat dito sa mga taong ito na kusa at bukal sa kalooban nila, sakripisyal yan, hindi na kinakailangan pukpukin o konsensyahin ng mga ministro. Pagpalain po kayo ng Diyos. That is obedience to the Holy Spirit. Ibalik sa inyo ng Diyos na buhay, ni Ama, ng Panginoong Jesucristong Anak at ng Espiritu Santo. Ibalik talaga sa inyo ni Lord ng daang-daang miracles. Yan po. So maraming salamat doon sa mga patuloy po na tumutulong sa amin. Kasi hindi po posible na makapagpatuloy kami kung hindi po ninyo kami o hindi kayo nagpapagamit sa Diyos maging instrumento. So thank you po. Ano po, sa lahat ng mga tumutulong sa atin sa pamamagitan ng kanilang love and hindi lang prayer, moral, pati financial support. Dahil yan ang tinanim ninyo, financial, of course, pagdating ng harvest, yan din ang harvest ninyo. More love, more blessing sa inyo. So sige po, tayo po'y mananalangin. At alam niyo, nagsimula na nga po, no? Nagsimula na, unti-unti na pong mamamaalam ang malamig na panahon at tayo nga ipapasok na sa Kwaresma. Yan, no? Tag-init, panahon ng tag-init. Marami na nga pong ilog
at mga katubigan na natutuyo na, namumblema na naman ng mga maraming farmers. So, makita ninyo, this is not just here in the Philippines. Nakita ko nga na pati nga yung ilog sa Binis, yung kanal, yung water canal sa Binis, isumadsad na, ha. Marami pong mga main na sabihin natin, yung mga water body or body of water na kilalang kilala besides sa Euphrates. Marami pong mga natutuyo at amazing. Dahil yung mga naman dating tuyo, yung mga dating wala, yung mga dating disyerto, yun naman po ngayon ang dinadaluyan. Biglang may mga bagong ilog, na naglitawan, ha. Take note po, ha. Pwede nyo po ito makita sa YouTube, mga minamahal, ano? Again, ito po si Pastor Rick Tesalona, live and alive, February 15. At I pray na kayo po ay tumulong sa amin sa pagpapalaganap ng mabuting balita ni Jesucristo. Maaasahan po ninyo, ako po yung nag-declare na ang February 2024, ang year 2024, ang taong 2024 po ay year of faith in action. Ulitin ko po, ang taong 2024 ay taon ng faith in action. Ulitin ko po, faith in action. Hindi po pwede na walang action yung faith natin. No, para po yung fully charged na, nag-charge ka ng to the max ng mga smartphones ninyo, fully charged na, pero marami ayaw i-on, ayaw gamitin. Kontento lang sila na sila po ay kargado yung mga baterya ng faith nila, fully charged, pero hindi nila ina-activate. Ulitin ko po, napakaganda na kayo po ay empowered, energized, fully charged ng faith, but you've got to activate that faith. Otherwise, it's dead, mga minamahal, ano? Baka nga masira pa yung unit niyo pag overcharge na yan. I have no problem sa mga Christians na punong-puno ng faith, pero walang action. Yun po, kulang sa action. We have to act on that faith, mga minamahal. Hindi lang ito kasama ng confession, kasi walang problema. Nandoon na yung resolute ka, dama natin sa loob. We believe. We confess. We believe, we confess. Pero meron pa pong isa para mag-materialize lahat yan. Kinakailangan ma-convert yan na magiging active yan, mga minamahal. Kaya nga yung word na active, action, activated. Pag hindi po natin inactivate yan, hindi din natin mapapakinabangan yan, mga minamahal. Sabi po ng James, faith without works or faith with no action is dead, mga minamahal. Alam nyo lahat ng istorya ng faith. Summarize naman yan sa Hebrews chapter 11. Kung gusto po natin, kung wala na po kayong mahabang panahon dahil sa business ng pagtatrabaho. Kaya nga ako bilib na bilib dito sa mga nagsasakripisyo na to. Imbis na kino-confess nila, kasi mahirap ang buhay, kasi mataas ang bilihin, kasi ganito. The moment po na ginaganon natin, ganyan ang isip at pananalita natin, we are not magnifying God. We only add or sabihin po natin amplify, pinalalaki natin lalo yung hindi maganda the moment we keep on confessing negative. Listen, if you go check your Bible sa Romans chapter 8, ang Romans chapter 8 ay tinatawag pong sonship chapter. Ulitin po natin, Romans chapter 8, ang sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma, mga minamahal, ay tungkol po sa estado, kung anong klaseng pag-iisip ng meron ang mga anak ng Diyos. Ulitin ko po, i-breakdown ko yung chapter 8. Sinabi ko po na it is sonship chapter. Sonship, pagiging anak ng Diyos. Sinimulan ni Apostle Paul yung klase ng pag-iisip, a different kind of mentality na meron na ang isang anak ng Diyos. Nagkaroon na ng pagbabago sa takbo ng pag-iisip. Yun naman ang unang-unang mangyayari para makapasok ka sa kingdom of God is repent. Di ba? Marami itong repent. Nasa isip nila, magsisi ka sa mga kasalanan. Hindi kasi available sa maraming Filipino Christians o sa mga Christians yung original manuscript which is in Greek. In Greek,
Ang tawag po dyan is metanoia, yung sinisigaw ni John the Baptist at sinisigaw ni Jesus Christ na repent, repent, repent. Every time na ma-encounter natin ang word na repent dyan sa New Testament, from John the Baptist to the apostles, even the Lord Jesus, ang ibig po sabihin niyan is change paradigm, change mindset, pagbabago, metanoia. O yung noia, nandun yung mind, the way you think. Kaya nga meron sinasabing paranoia. O ito naman yung mga nag-iisip ng mga bagay-bagay na akala nilang totoo, nabubuhay sa mga maling pag-iisip, paranoid. O, meron naman tinatawag din na metanoia. Ibig sabihin, nagbago na ang takbo ng pag-iisip. So may tinatawag sa gospel na kingdom mentality. Yung mentality na yon, sometimes ini-interchange sa English word na attitude at behavior. Which, mga minamahal, kung ma-establish ang attitude at behavior, ang outcome is a character. So that is the ABC. ABC, and then you can go on up to letter D. Eventually, pag ma-establish ng character mo, your deeds shall follow, align according to the character. Yung mga doings, yung mga deeds natin, mga gagawin natin, ay ekspresyon na lang ng ating karakter. Wala na kahirap-hirap. Hindi na magiging mahirap. So we begin with the attitude. The moment na ma-establish yung attitude, then makikita po natin the way we behave. A is attitude, B is behavior, C is character, D for deeds. Mga minamahal. So you have the ABCD of the kingdom. Kailangan magbago yung ating mga pananaw, pag-iisip. At once na ma-establish ang attitude natin, yung paradigm natin, makikita ninyo pati behavior natin. And the moment na yung behavior natin naging normal, that will be our character. And then yung character natin will be followed. Yung mga actions natin tama na. Kasi it's an expression ng ating, hindi ka gagawa ng something na oppose o kontra doon sa character mo. Kaya nga sabi, a drunkard is not a drunkard because he drinks. He drinks because he is a drunkard. Oh, nakita niyo po ba? Ang lasenggo, kaya lasenggo ay hindi siya naging lasenggo dahil umiinom. Umiinom siya kasi lasenggo siya. Oh, nakita po natin. Yun, no? A drunkard is not a drunkard because he drinks. He drinks because he is a drunkard. A thief is not a thief because he steals. He steals because he is a thief. Mga minamahal. Ganun lang po yun eh. A cheater is not a cheater because he cheats. He cheats because he is a cheater. Ayun. Naget po na sana, nagre-rema po sa inyo. So, the moment na ma-establish yung character natin as sons, then automatic po, yung nature ng isang tunay na anak ng Diyos. Kaya, the Apostle Paul made it plain and clear na it has to begin with kinakailangan magkaroon po ng change of mind. Wala ka na yung sin mentality. Wala na yung judgment mentality. Well, may judgment, pero the moment na naging anak ka ng Diyos, you're always focused on the cross. Alam niyo ba, yung cross ni Jesus Christ is a judgment. It is a form of judgment. Kung saan doon, God dealt with the sins of the world and every individual who believes in Christ. Kaya nga nagsuffer ng death penalty, yung Savior, there, right there. Now, if you bypass the cross, kung ang cross ni Jesus, hindi natin naintindihan what really took place there. At binypass natin yan, not discerning. Saan tayo pupulutin? Oh, that will be another venue. It's called the white throne judgment. Yun na. Hindi na magandang judgment yun. Dahil doon, ikaw na, ako na, tayo na ang mananagot. Samantalang doon sa cross, sinagot tayo ni Christ. If the Son sets you free, you will be free indeed. I am come to set the captives free. Kaya tayo na-save, hindi sa merits natin. By grace. Pag sinabi po natin save by grace, na-save tayo hindi dahil sa kagagawan natin. Na-save tayo dahil sa kagagawan ng Diyos, sa ginawa ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng grace. May gawa doon. Kaya lang hindi mo gawa ng Diyos, kaya ka na-save. You just take it by faith. Ngayon, so, the cross is a form of a judgment. It is a form of divine judgment where our Savior interceded. He was our substitute. Alam nyo, napakagandang pag-usapan ito dahil malapit na naman nga yung ito na, Lenten season na nga eh.
Malapit na naman yung mga araw ng pagdurusa ni Kristo nung nandito sa lupa. At bakit ba niya ginawa yun? Para sa kanyang sarili? Hindi. So mga minamahal, pag Christian na tayo, dapat pag-meditate on the words, complete salvation, total redemption. Sana yan ang tutukan natin. Otherwise, it's an insult. Malaking insulto sa faith natin at higit sa lahat, sa Savior natin. There's such an inconsistency kung we keep condemning ourselves. And if you can't help condemning yourself, you will be, how much capable ka to condemn others? Because you can only love others based on, sabi nga, love one that you love your neighbor as you love yourself. So if you hate yourself, if you keep judging yourself, ang pakiramdam mo, condemn ka. Ay nako, di lalo na yung nasa labas, iko-condemn mo na rin. Actually, mga minamahal ko, ano yung ginagawa natin sa kapwa natin? Kasi yun yung ginagawa natin sa ating sarili. Isa sa psychology, ang tawag po dito, projection. Yung mga pinaggagawa natin sa mga tao sa labas at sa kapwa natin, yun tayo talaga sa loob. Kung mahilig tayong manira sa mga kapwa natin, dahil talagang tanggap na rin natin sa sarili natin na sira tayo. Kung galit ka sa sarili mo, mabilis kang magalit sa lahat. Pero kung mahal mo ang sarili mo, mahalin mo rin yung kapwa mo. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa February 15 na ito ng gabi. Alam po namin na mataas na po ang power ng Holy Spirit. Ang prayer ko po, i-lead niyo po kami sa aming pong paksa at usapin. Napakahalaga na itong 2024 na ito ay hindi mabilis lang eh. Lord, biruin niyo, nasa kalagitnaan na po kami ng second month. By the time malaman namin, nasa kalagitnaan na po kami ng taon. Ito na yung sinasabi po ni Prophet Moses sa prayer niya na, Lord, turuan nyo kami na maging aware sa bilang ng mga araw namin dito sa lupa para mailagay namin ang karunungan, ang tamang talino sa puso namin that we may apply our hearts to wisdom or vice versa. But give us that awareness na hindi kami forever dito sa lupa. Ama, I pray that the Holy Spirit, siya po ang maging speaker. Hindi ko alam kung sino yung mga nakikinig, Lord. Kayo lang ang nakakakita sa kanilang mga bahay, kanilang lugar, yung dinidil ninyo, at yung talagang makikinig ito hanggang all the way sa katapusan. It's because of the Holy Spirit. Maraming salamat, Lord. Wag po ako, kundi kayo, Holy Spirit. Kayo, Lord Jesus, ang magbigay sa amin ng mga buhay na aral, mga buhay na salita. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. So, we begin sa Sonship chapter. We want to experience the kingdom of God. Access, entrance. Simple lang. We've got to align our minds sa kingdom mindset. Hindi tayo, di ba, called to fellowship? Fellowship is not possible kung ang ideologies natin kontra, opposite doon sa kanino ba tayo tinawag maki-fellowship? 1 Corinthians chapter 1 verse 9, we are called, God is faithful who called us. Ang Diyos ay tapat na tumawag sa atin na makisama to fellowship with His Son, Jesus Christ. Dalawa pong apostle ang nagsabi niyan. Si Apostle Paul at si Apostle John sa kanyang sulat sa 1 John na tayo po ay tinawag to fellowship with God the Father and with the Lord Jesus Christ. But how can we fellowship? Do we fellowship with God physically? Is it a physical walk? Na maglakad tayo dyan sa mga lansangan, sa mga boulevards, avenues, and corners dyan, sa mga streets and roads? Hindi po yon. We're talking of there is no walking without the way. Ulitin ko po, pakinggan niyo po. Where there is no way, there is no walking. So, ang topic natin dito is walking with God. So we have to find out the ways of God. You cannot, none of us can walk with God unless first we are already familiar at may knowledge na tayo of the ways of God. Kaya nga lahat ng character sa Bible, ang prayer nila is, show me now your way. Alam nyo, sa Buddhist at saka sa Hindu, kahit hindi sila Abrahamic, they believe in the paths of righteousness. Ang tawag po nila dyan sa path of righteousness, o yung tinatawag po sa Tagalog na daang matuwid o matuwid na daan.
Straight po yun, hindi po left, right, left, right. Pag sinabi niyo pong matuwid na daan, isang straight path po yan. Straight path or path of righteousness, if you may wanna call it. Sana po magrema sa inyo, no? Sa atin. May tinatawag pong way or ways or path or paths. Yun po yung lalakaran, yun yung dadaanan, yun yung lalakaran ng paa. Kumbaga sa train, yun ang release. Righteous life is not possible kung hindi pa natin madiscover yung path. Saan ka lalakad? Lakad tayo saan ba tayo lalakad? Lalakad tayo sa ibabaw ng bubong? Lalakad tayo sa mga dahon? So yung in-invite ng Panginoon, called ng Panginoon na lumakad with Him, ipapakita yung way. Anong way? Made of cement? Made of graba? Made of rocks and stones? Hindi. Ang pinag-uusapan po natin dito is the way of thinking. The way of life. Where there is no way, there is no walking. How can we walk with Jesus if we have no, sabi natin, knowledge and understanding of who Jesus Christ is and what He is? Everything that He represents. Kinakailangan, if we're to walk with Jesus, we have to think like Jesus. Dapat maging familiar tayo at acquainted tayo sa way ng thinking niya. How does what's the attitude of Jesus Christ? How does He behave and respond sa mga nangyayari around Him? And be like that. Yun yung sinasabing imitate Christ or follow Christ. Be imitators of Jesus. We think the way He thinks. We act the way He acts. We talk the way He speaks. So, sino bang way? Sabi ni Jesus, you wanna go to the Father? I am the way. You wanna go to God? Gusto natin maka-attain sa fully restored, perfect fellowship with God? Then find out Jesus. You find the way, then makita na natin yung end result, yung destination natin. That way will actually determine our end. Which way? Ang tawag po nila dyan sa Buddhist tradition ay dharma. Meron yung iba gusto sa paikot-ikot lang. Ang tawag po doon karma. Kaya nga ang simbolo nila ay bilog o gulong. Kasi paikot-ikot ka lang. What goes around counts around. Yun ang sinasabi nilang karma. Now, if you wanna break free from that, you have to break free from the cycle. We have to choose to walk on a straight path. Dahil wala doon karma. Dharma po yun. Dire-diretsyon papunta sa blessedness. Now, hindi naman tayo Buddhist, hindi tayo Hindu. Punta tayo sa Bible. Ano sa Bible ito? There is now no condemnation. Yung makisama kay Christ. Paano tayo makisama? Physically? Nag-aantay tayo ng rapture? Nihintay natin bumaba si Lord? Ito, maganda yan. Pero ngayon pa lang, dapat matuto na tayo makisama sa Kanya sa pamamaraan, maging isa tayo sa Kanya in mind, in spirit. Dapat kaisa natin. Ano kaya kung buhay si Jesus ngayon dito? Well, buhay naman si Jesus. Ang sinasabi ko po, don't get me wrong, I'm sorry for the statement. Ano kaya kung ngayon si Kristo nandito sa lupa physically? Pinili niya itong generation na ito. Ano kaya sa tingin ninyo ang ginagawa ni Christ? Busy sa Facebook? Busy sa smartphone kaya si Jesus ngayon? O nasa mga internet shops? Yun po ang sinasabi ko po dito, mga minamahal. You follow the ways of the world, you'll end up with the end of the world. Sumunod ka sa mga uso sa mundo, ay di kung ano yung mangyayari sa mundo, yun ang katapusan natin. Pero sumunod tayo sa paths of righteousness, saan tayo pupulutin? Saan tayo makikita? So, mga minamahal, yung sinabi ni Lord Jesus sa John chapter 14 verse 6. Kasi we're talking of fellowship eh. It's all about the Father. John chapter 14 is the chapter where Yeshua HaMashiach, Jesus Christ the Lord Jesus Christ. Dito masyado niya nang inopen to the max ang enigma, ang mystery tungkol sa ama niya. Kaya nga dyan na nagkanda tarataranta yung mga disciples, ay,
Wala kayong pinag-uusapan. Sinabi kundi puro yung Ama. Ipakita nyo naman sa amin yung Ama. Gusto namin makita yung Ama. Gusto namin makasama yung Ama. Nagulat, diba? Nandyan po lahat yan sa John 14. Sinimulan lahat yan in my Father's house. John chapter 14 is all about the Father. Romans chapter 8 is all about the Son. Sonship natin. Hindi yung sonship ni Jesus Christ, kundi sonship na ng mga believers ang Romans 8. Pero ang John 14, puro sa Father yan. Pero ang tanong, gusto natin makita yung Ama. Gusto natin makasama yung Ama. Gusto natin makilala yung Ama. Pero anong sabi ni Kristo? Kung hindi ninyo ako kilala, hindi niyo nakilala yung Ama ko. Kung hindi ninyo ako kilala, hindi niyo makilala yung Ama ko. Kung hindi ninyo ako nakikita, hindi niyo nakikita yung Ama ko. Kung hindi ninyo ako naintindihan, hindi niyo maiintindihan yung Ama ko. Diyan na, ipakita mo sa amin. Hanggang ngayon, hindi mo pa ba nakita, Philip? Ito yung mga makikitid yung utak ng mga, ewan ko ba, pag sinabi na oneness, akala nila si Jesus at saka yung Ama. Hindi nila naintindihan na sinabi doon na si Jesus Christ ay anak ng Panginoong Diyos Ama. Kaya lang yung Ama, hindi mo makikita, kaya i-express niya everything. Kaya siyang i-represent 100%, 100% kayang ipakita ni Jesucristo yung tatay niya dahil Jesus Christ was perfect in fellowship, in union with His Father. The same thing din dapat sa ating mga Christians. Makikita ng todo-todo si Jesus Christ sana sa atin kahit wala siya dito physically. Kung perfect yung fellowship at union natin with Christ. Bro, John 14, tumalong ka na ng John 17. Nung nakikipag-usap na si Lord Jesus sa tatay niya, sa Ama niya. Na anong sabi niya? They were sharing and enjoying fellowship in glory before the foundation of the world. Magkasama sila na masaya nag-i-enjoy sa samahan nila, sa kalawalatian, bago pa nila nilalang ang mundo. So, ibig sabihin, yung Ama, yung Anak, yung Espiritu Santo, walang kontrahan. May submission sila sa isa't isa. Walang insecure. Walang pataasan. Walang kanya-kanya. Tayo dito sa lupa, na perfect na ba natin yan? Ultimo nga mag-asawa, nag-aaway pa every now and then. Na supposedly, isang katawan na lang yun. Isang tao na lang dapat yun. Pero nakita naman natin, ang daming mga marriages ngayon sira. Wala because of sin, because of ego. Hindi pina-prioritize yung kapakanan ng isa. It's always the unholy trinity, the I, me, and myself before anything else. Ako lagi ang mauuna, ako lagi ang una, ako, si ako. Pag malakas yung ego natin, mahirap po yung submission. Mahirap kayang sumurrender kung masyado mo naman natin wino-worship yung sarili natin. Pero nakita ba natin yan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo? Hindi. Walang gustong magmaestro sa kanila. Si Jesus Christ, bagaman Creator, perfect lahat kay Lord Jesus Christ. Nakita naman natin, grabe yung submission niya sa Ama niya. O yung Holy Spirit, ipapadala. Pero anong sabi ni Lord Jesus? Pag pinadala namin yung Holy Spirit, never niyang sasabihin, ituturo ang tungkol sa kanyang sarili. He will not glorify, He will not magnify Himself, He will not talk about Himself, He will bring to remembrance everything na tinuro ko sa inyo. He will point, He points ang turo ng Espiritu Santo sa akin. Lahat ng sinabi ko, ipapaalala niya sa inyo. So nakita ba natin yung unselfishness ng bawat isa? The unselfishness of Christ, the unselfishness of the Holy Spirit, the unselfishness of God the Father. May tinatawag pong unselfishness. Selfless sila. Kaya sila naging si I am. Tayo naman ng mga tao, gusto natin maging I am that I am. Nasobrahan tayo sa self. Tuloy, pababa tayo ng pababa, palubog sa kumunoy. Kasi nga, hindi yung ego, ang path ng ego is the path of pride, self-glorification, self-gratification.
self-indulgence. Puro self yan. Self-righteousness. Ako yung tama, kayo mali. Kinakailangan sumaya ako. Yan ba ang tinuro sa atin ni Lord Jesus Christ? Yan ba yung dinemo sa atin ni Lord Jesus Christ? Ultimo, Lord, sa tinatawag ninyo akong Lord, pero nandito ako, wala naman maghuhugas ng mga paa natin dito. Maghintay pa ba ako kila Peter, James, and John? Hindi. Nagkusa na lang siya. Binalutan niya yung sarili niya, hinubad niya yung maganda niyang damit, binigkisan niya yung sarili niya ng tuwalya para siya nagmukhang katulong doon. Siya na tinatawag na Master, Teacher, Lord, Rabbi, siya yung naghugas ng paa ng mga disciples niya. Everything na ginawa ni Christ is unselfishness. Pati yung submission niya sa Gethsemane. And how are we Christians right now? Kumusta tayo? Wala pa tayong cross, ha? Hindi pa tayo naipako sa cross. Huwag na lang umabot sa pakuan. Yun lang magbuhat ng cross, hindi natin magawa. Hindi naman ang sinabi ni Christ. Buti nga si Apostle Paul, talagang pinili ni Apostle Paul na mapako with Christ. Pero nakita naman natin, hindi naman tayo gusto ni Kristo na mapako. Ang sinabi nga lang yan, buhatin nyo lang yung cross. Samahan ninyo ako araw-araw, nabuhat nyo yung cross nyo. Okay na yun. Kahit ako na lang yung mapako. Pero si Apostle Paul, hindi na kontento. Yung mga apostles, hindi. Masaya sila na nagpapako doon sa cross. Hindi naman sila kusan na nagpapako ng sarili niya katulad ng penitensya, ha? Hindi. Pinako sila ng Rome. Si Peter, pinako. Ayaw niya mapako ng katulad ni Christ upright. So pinili ni Apostle Peter based on history na historical records na ipako siya upside down. Yung kapatid niya, si Andrew, pinako sa X-shaped cross. Si Peter upside down. Si Paul, anong ginawa? Beheaded. Their lives, martyred. Yun talaga, sumama kay Kristo hanggang kamatayan. Mga minamahal, baka naman tayo naalalasing na ng mundo. Medyo, sometimes, we're talking of perfect fellowship. Yung mind kasi, yung character natin, magdidetermine, actually sabi ko nga sa inyo, yung character natin, yan na yung destiny natin eh. Sabi ko nga, after the letter C, follows the letter D. Our deeds, yung mga gagawin natin, based sa character natin. Kasi yung ginagawa natin, expression ng who we are, what we are. And then, eventually, that will be our destiny. Yun ang DN natin. Yun ang N natin. N, kung ano. And it all begins with how we think. How we behave. Kinakailangan ma-fashion. Hindi po ma-deform because sabi nga God formed us. The world and sin deform us. Christ and the Holy Spirit transforms us. Ayan formation, deformation, transformation, reformation. Ano ang trabaho natin yan, Pastor Roderick? Constant reformat. God forms us. God the Father, the Creator, He formed us. Satan, sin, the world deforms us. Christ and the Holy Spirit transforms us, and meron din tayong duty to constantly, pagka tayo po ay nakakaharap ng mga kung ano-anong mga temptations sa mundo, to reform, to reformat, to renew our minds constantly, and have it align dun sa sinasabing perfect will of God. How can we discern the perfect will of God? Paano natin ma-discern yan? Paano natin magawa yung tama, hindi yung mali? By constantly offering our bodies. Huwag natin sunudin yung katawan natin sa layaw at luho nito. Ibigay natin sa serbisyo sa Diyos. Yan ang sabi sa Romans chapter 12. Ibigay natin yung katawan natin sa pagsiserve sa Diyos, hindi sa pagsiserve sa kasalanan. Binili na yung katawan natin. May bago na tayong Panginoon, hindi na si Satanas. Binili, your bodies are bought with a price, therefore glorify God both in body, soul, and spirit. Hindi ba sinulat ni Paul yan? Grabe no? Mga minamahal, medyo fiery po ako ngayong February 15 ng gabi. Kasi, baka mamalayan na naman natin, tapos na naman yung 2024, wala pa tayong progreso.
Bakit tayo hindi makasulong? Kasi takot tayo sa nangyayari sa mundo. Takot tayo sa mundo. Takot tayo sa mundo. Takot tayo sa dyablo. O, marami na tayong kinatakutan. Yung mga nangyari sa mundo, yung dyablo. Hindi natin alam na yung takot, espiritu na satanas yun eh, yung takot. That is the fear is a spirit. That is the devil himself. Kaya nga sinabi, God has not given us the spirit of fear. Fear is a spirit. Fear is a spirit. Every time Jesus Christ the Lord is around, anong sinasabi niya? Fear not. As if the Lord is rebuking the spirit of fear. Kahit matindi na yung bagyo, nalulubog na. Do not fear, I am here. Do not fear, I am here. Do not fear, I am here. Be of good cheer. Do not fear, I am here. Be of good cheer. Do not fear, I am here. Be of good cheer. Yan man ang sinabi ni Lord Jesus Christ. If we are aware of His presence. So mga minamahal, ito pong mga binibring up natin ngayong gabi ay mga pinasasabi ng Panginoon para maka-action tayo ng tama at makuha natin ang tamang resulta. Occupy till I come. Gusto natin maging victorious. Gusto natin maging overcomer. Gusto natin hindi tayo casualty. Gusto natin hindi tayo maging biktima. Then cooperate with God. Do not, never comply with the world. Wala ko ba kayo napansin lahat ng pangit sa world nangyayari ngayon? Hindi naman sa mga anak ng Diyos Nararamdaman natin, yes, kasi nandito pa tayo sa lupa. Pero hindi para sa atin yan. God has not appointed us to wrath and destruction. Hindi tayo itinalaga, tinawag ng Diyos at tinalaga sa mga masasamang bagay. Hindi. It wasn't part of His plan. Hindi niya intensyon na ipahamak ka. O ako, o tayo. Wala yan. Hindi naman gustong, walang tamang ama na gusto mapahamak yung anak. Lahat ng mga hindi natin lahat ng mga nakikita natin na hindi maganda, hindi sa atin yan, sa mundo yan. Kaya lang natin nararamdaman, nakikita, dahil nakikita natin. Alam niyo ba bakit natin nakikita, naapektuhan tayo? Katulad ng lumakad si Peter. Lumalakad na siya sa ibabaw ng dagat nung nakatingin siya kay Jesus Christ. Pero nung tumingin siya sa dagat, ano nangyari? Naging bahagi siya ng dagat, unti-unti na siyang kinain ng dagat. Kasi tumingin na siya sa dagat. Hindi na doon sa Panginoong Hesus. Ganyan din naman tayo. Kung nangyari kay Peter, hindi kaya mangyari din sa atin. Yung serbisyo natin, apektado. Yung ating pagtulog, apektado. Yung pagmamahal natin sa mga kapwa natin, apektado. Yung serbisyo natin sa Panginoon, maapektuhan. Kung tumingin ka sa mundo, lahat ng nangyari sa mundo, maramdaman natin. Pero nakita natin, because of that call ni Christ, come, di ba? Sabi niya, come. Pagka lumapit lang tayo sa Kanya, hindi tayo maapektuhan. Yun lang naman, it's as simple as that, come. Mamili tayo, are we going to come? Yan ang palagi yan sinabi sa Bible, come. So we begin with the mind. Check our minds. Nabago na ba? Nabago na po ba? Tayo ba ay nagbabago pa akyat o tayo nagbabago pa baba? Tayo po ba ay lalong umiinit o unti-unti nang lumalamig? Alam nyo, ilang gabi, ilang araw na akong umiiyak dahil alam nyo po, glory to God, isa sa mga minamahal ko ng todo-todo at pinagmamalaki ay ang church dito sa Iligan. Nung una ako na parito, humanga ako sa dahil ang reputasyon kung bakit ko napamahal dito sa Iligan dahil ang mga tao dito umulan, umaraw, bumagyo, masyadong mahal ang salita ng Diyos. Pero nung nagkaroon ng COVID pandemic, nagkaroon ng shaking. Marami pa rin naman na totoo at faithful. Pero nakita ko rin, even the city of Iligan, tinamaan po ng espiritu ng panlalamig. Hindi na naka-exempt. Walang lugar, I'm not just talking about Iligan. Kaya lang po, I miss the days when nakikita ko na people were so talagang, ngayon, parang pasan ko yung cross. Gusto ko mapaganda yung lahat dito sa church because I love the church.
Mas mahaba yung panahon at oras ko dito kaysa sa ibang mga lugar. Pero ang dami din pong trials and shakings na nangyayari na sometimes it will really break your heart. God bless sa mga faithful. God bless sa mga faithful. Both Manila, Iligan, and the rest of the world. Lahat tayo dumadaan sa shaking. Pero ano ba yung pagbabago natin? Tayo ba yung magbabago for the better? Tayo ba tumataas lalo ang passion o tayo ngayon ay tumatabang? Let's check our temperature, yung thermometer natin. Ganon eh. Walang pinipiling lugar yan. Hindi lang dito sa Iligan, hindi lang sa Manila, kahit saan yan. Ang espiritu ngayon ng mundo, pagka masyado tayo na in love sa mundo, manlalamig tayo sa Panginoon. Di ba nag-warning na sa atin si John? Ingat kayo mga anak, sabi ni Apostle John, huwag ninyong mamahalin yung mundo. Huwag ninyong pabayaan na yung love of the world pumasok sa hearts. Kasi pag nakapasok yan sa puso natin, unti-unti na mawawala yung love natin sa tatay natin. Yan ang sinabi niyan, the love of the Father. Ako po, honestly, I want to level, itaas pa ang mga churches na pinaalagaan sa akin ng Panginoon. Kahit ako ay ganito na ang edad. Gusto kong i-level up. Spiritually, na magmamatch physically, it has to be parallel eh. Kaya nga ako nagpapasalamat doon sa mga tumutulong sa akin. I cannot expect, and I don't expect everyone na gagawin yun. Dahil it's a special thing na ginagawa lang ng Diyos sa puso ng mga gagamitin niya. Hindi, Diyos man ang gagamit, hindi man tayo. Pero ito po, grabe po talaga. Umiiyak ako every time na may nagsabi, Pastor, nandito lang ako. Pastor, ito ang tulong ko. Pastor, ito yung support namin. Go on. Hindi niyo lang alam, akala niyo nagtatatalon ako. Hindi. Napapaluhod ako, umiiyak ako sa kama, iniiyakan ko yung mga tao na ganoon. Kasi hindi madali mag-sacrifice. Sabi ko, Lord, remember them, remember your words. Bless them. Hindi madali na magbibigay sila. Mahirap ang sacrifice, Lord. Alam niyo yan. And thank you, dahil ang pinakamalaking kayamanan, yung mga tao na totoo. Mga taong selfless, mga taong all out, submissive, surrendered. Hindi na niya inisip kung bida siya, kung tama siya. Ang inisip niya lang ay gawin yung tama sa Panginoon, to please God. Alam niyo po, pag inisip natin to please God, mawawala yung I, me, and myself natin, saka yung self-righteousness natin. Just pleasing God. So it begins with the mind of a son. Pero hindi natin maintindihan ng mind ng isang anak ng Diyos kung hindi natin maintindihan si Lord Jesus Christ. At hindi natin maintindihan si Lord Jesus, malayo na tayo sa tatay natin. Dahil the moment lang natin na maging perfect tayo as sons, makuha natin yung mind ni Christ, then doon natin nakuha na rin yung Ama. Because that mind, that attitude, is kaisa ng Ama. Kaya nakasabi si Jesus, I and my Father are one. One what? Oneness? Oneness? Yan yung mga tao na, mga sinabi nila pagka nababanggit yan, galit na galit dahil oneness daw. Hindi nila naiintindihan ang tinutukoy ni Jesus Christ doon, oneness of mind. Oneness of heart. Oneness of cause. Mga minamahal, yan po, no? Medyo fiery po tayo ngayon. Kailangan naman talaga ng apoy. Pag hindi ka naglagay ng apoy sa panahon ng malamig, edi na-frozen na parang natulog na mantika. Nalala niyo yung mantika? Maganda yung mantika. Pag nilagay mo sa apoy, kumukulo. Nakakaluto, mabango. Pero ilagay niyo yung mantika sa malamig, natulog, titigas. Ganon. Ngayon, saan ba tayo? Nakalagay ba tayo sa frying pan?
o nakalagay tayo sa freezer. Salamat na lang kung tayo ay inuulanan ng Diyos ng Holy Spirit fire. At marunong tayo makinig sa salita niya, dahil pag pinapakinggan natin yung boses ng Panginoon, nagiging apoy sa puso natin yan. Katulad nung sinabi ng 2 disciples na kasama ni Lord Jesus dumakad sa Emmaus, sa Luke. Bakit ganun? Pag nagsasalita siya, kasama natin siya naglalakad. Kaya pala, habang nagsasalita siya, pinakikinggan natin siya, ang puso natin umaapoy. Kung matuto tayo makinig palagi sa Panginoon, hindi man lalamig ang puso natin. Pag walang apoy yung puso natin, paano tayo sasalubong kay Lord? Yun yung lampara dun eh. Our hearts, yun yung lamps. Paano tayo makasalubong kung walang fire? And pag hindi tayo nakasalubong, saan? Anong ginawa sa mga hindi nakasalubong? Sinaraduhan ng pintuan. And sila, nung katok ng katok, buksan nyo kami Lord, buksan nyo kami Lord. Ano sabi ni Lord? Hindi ko kayo kilala, saan kayo galing? Nung dumating ako, wala kayo. O, sino yung wala? Yung mga walang apoy. Wala kayo kasi walang apoy. Wala kayo, hindi ko kayo nakita kasi patay yung mga lampara nila. Naghahanap pa sila kung saan. Pero wala na. The Lord provides even the oil. The Lord provides even the fire. Hindi ba si Lord yung magpro-provide ng oil? Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Overflows. Ibig sabihin ng runneth over, nag-overflow. Buhusan mo ako ng langis. Nandiyan man sa Bible yan. Ang Diyos lagi ang nagbigay ng langis. Eh, may mga tao mahanap ng langis sa iba. Oh. Eh, saan ba nagpunta yung foolish virgins? Hindi ba lumabas? Lumayo? Naghanap ng langis sa iba. Wala naman sila nakuha. Di ba ko? So yung oil natin manggagaling po sa Lord. Ito po, wala po akong ibang tinuturo dito, kundi sumunod tayo kay Lord Jesus Christ. Dahil siya yung sasalubungin natin. Sino ba sasalubungin natin? Meron pa ba na iba? Sino ba sasalubungin natin? Si Putin? Si Si Jinping? Sino gusto ba natin salubungin? Si Biden? Sasalubungin natin si Jesucristo. So mga minamahal, maraming salamat. Pansimula pa lang po ito. Pag-pray ninyo na madali po namin matapos yung aming pong stage, props, at saka equipments para magiging live tayo sa susunod. So, renew the minds. Have the mind of Christ. Ang katangian ng isip ni Kristo, nandyan, nakalagay sa buhay niya, how he demonstrated and expressed the attitude, the character of the Father. Madali lang naman maintindihan yung isip niya. Then, basahin natin kung ano yung nangyari sa buhay niya, how the Lord Jesus behaved, how He responded and reacted sa mga situations, paano siya magsalita, paano siya gumawa. That's an expression of the mind. And mas marami pa natin maintindihan yung mind of Christ kung makuha natin yung Spirit of Christ. Pero ang kalaban nga dyan, reason, yung ego, that will not submit. Nandyan sa Romans 8, kung meron pang malakas tayo, unrenewed minds, self-centered, egocentric. Naku po, kontra ng kontra yan sa Holy Spirit. Nandyan sa Bible yan. Sa Romans 8, the carnal mind, the worldly mind, the unrenewed mind, pangontra yan. Laging nangangatuwiran sa Diyos yan. Laging may excuses. Laging may mga justifications. The more na ginajustify natin, the more tayo nagiging condemn. Pero the more tayo nag-humble at naging grateful, the more tayo pinalaya ng Panginoon. Mga minamahal, magtapos muna tayo pansamantala sa dasal. Ano ho? Niimbitahan po namin kayo sa 22nd, yung mga nasa Iligan, at yung mga kasama natin, kung may mga special prayer request po kayo, let us know. Dahil hanggang madaling araw po, from 10 p.m. hanggang abutin tayo siguro ng 4-5 o'clock, nandyan po tayo nagdadasal. Makapangyarihan Diyos Ama, nagpapasalamat po kami Lord sa gabing ito. It's all about the mind of a son. The son's mind, the mind of the Spirit,
para ma-set free kami sa mga bondages of sin, bondages of this world, bondage, yung mga hindi maganda na nangyayari dito sa lupa, para mapalaya kami. We need to have the mind of the deliverer, the liberator, si Christ. Kaya nga sinabi niyo, my peace I give unto you. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. It is the mind ni Christ na we understand the Father. We have perfect fellowship with the Father. We know and we are aware of the Father's presence because of the mind of the Son. If we have the mind of the Son and not the mind of the world, change our minds, renew our minds, renew our hearts. Sabi nga na isang kanta sa Power of Your Love, Lord, renew my mind as Your will unfolds in my life. Lord, renew my mind as Your will unfolds in my life, in living every day. In the power of Your love, Lord, gawin po ninyo yan. Huwag kaming matroubled. Huwag kaming maapektuhan. At higit sa lahat, i-preserve nyo ang bawat isa. Kahit patong-patong na yung problema ng mundo, it's already a wake-up call na ang mga problema nasa mundo. Kaya lang minsan nadadala namin sa sarili namin, sa loob namin, sa bahay namin. Kasi we are very much aware of the world when there is another mind that is above that reality. It's the mind of Christ walking on waters. It's the mind of Christ na tulog during stormy times, at kahit tataob na yung barko, sasabihin, Shalom, peace be still. It's the mind na kahit nandyan na yung daming nagpako sa kanya sa krus, and they were cursing and mocking him, still, he released forgiveness. It's the mind na unmoved. May we have the mind of Christ. It's mind na ang hinahanap is to please God, to obey God, to please God, to obey God, to submit to God. Lord, help us to subdue our minds. Father, maraming salamat po sa gabing ito. I-bless niyo po ang bawat isa ng maraming blessing. Let them see your unlimited, abundant graces in Christ Jesus. Glory to God the Father in Jesus' name. The Holy Spirit sa ating lahat. Magandang gabi po. Bangon, sundalong Kristiyano.